Maaari niyo po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Kasi sa panayam po kay Vice President Sara doon sa Zamboanga, sinabi niya na posible daw yung bentahan ng 20 pesos na bigas. Pero ayaw niyang ibahagi kung paano gagawin yung pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Kasi ayaw niyang tulungan si Pangulong Marcos. Ano pong reaction dito ng Malacanang? Lumalabas po kasi kung ano po ba talaga ang anyo ng ating Vice Presidente. Lumalabas ang tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant. Sa pag-amin niya, na dito po ang kanyang sinabi, na imposible talaga ang 20 pesos na bigas, pero pwede siya. Di ko lang i-share sa inyo kasi ayaw kong tulungan si PBBM. Yan po ang tugon ni Vice Presidente ng Vice President. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya i-share kung ano man ang kanyang kaalaman, kung mayroon man talagang kaalaman. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin, kung ano man po ang kaalaman na mayroon kayo, para sa taong bayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito tina-timing. Hindi ba na po naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taong bayan, lalo na po yung iba ay nahihirapang bumili ng bigas kahit na nga po mababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Rich Bon Quevedo, Daily Tribune. Good morning po, Yusek. COMELEC urge President Marcos Jr. to declare May 12 as a holiday. May decision na po bang Malacanang tungkol dito? Opo, makakaasa po kayo mamaya po ay ibibigay na po ang proclamation. Ibibigay po namin sa inyo. Today. Opo, in-announce ko na po. Thank you po. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Yusek, bukod sa driver's error, isa sa mga sinisisi sa nangyaring aksidente sa NAIA na ikinamatay ng 2 tao ay ang hinihinalang substandard na bollard na dapat sana napigilan yung SUV at naprotektahan ng mga tao roon. What does the palace have to say about this as well as the implied corruption in government contracts? Opo, nakakalungkot po. May mga nasawi dahil sa di umanong depektibo na bollards na na-install po sa NAIA Terminal 1. At ito po ay na-install sa panahon po ng dating administrasyon at sa panahon po ng ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Ngayon po ay pinag-iimbestigahan. Ito po ay July 2019 nung na-install po ang mga ito. Pinaiimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Yung po ay sa pag-uutos po ng Pangulo at ito po ay tutugunan kaagad-agad ni Secretary Vince Dizon. At pati po ang pag-inspect sa mga bollards at ang mabilisang pagpapalit po dito para sa safety po ng nakakarami. Opo. Last question, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good morning, Yusek. Yusek, ngayon po nagsasagawa ng kilos protesta yung iba't ibang grupo po pagdating sa sitwasyon ng prime water. Sabi po ng Kabataan Party List, may mga estudyante daw po na mas gustong mahirap namimili between pagtulog o tubig dahil po sa hirap ng problema sa San Jose del Monte, Bulacan. And may nag-file na rin po ng investigation sa Senate at sa House of Representatives to look into the prime water situation. Sa part po ng Palas, may deadline po bang binigay ang Pangulo para sa result nung ginagawa ring investigation ng LUWA? Sa ngayon po, nag-iimbestiga na po at titingnan po natin kung kailan po ito matatapos pero dapat po agaran po ito. Hindi po pinagtatagal ang anumang maaaring danasing kahirapan ng taong bayan. So makakaasa po kayo na mabilisang pag-action po dito ng Pangulo.
In connection po sa Prime Water din po was yung si senatorial candidate Camille Villar, and in recent Alyansa rally po, hindi na rin po siya nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos. Connected pa rin po ba tong sitwasyon ng Prime Water doon, or nagkakausap pa po ba ang Pangulo at si senatorial candidate Villar? Sa ngayon po, hindi po natin alam kung nagkakausap sila. Hindi po ako, personally, hindi po ako nakaka-attend ng campaign sortie. So, nung sa Cebu, kung hindi siya naka-attend, so most probably at that time, hindi sila nagkausap. Okay. And even sa, ano po, Riz, before that po, may isa pa pong rally na hindi rin nabanggit si senatorial candidate Villar. But on another topic na po, last na lang po, yung sa drug testing na in-order rin po ng Transportation Department. Bukas po ba yung palace to reconsider yung decision ng drug testing? Kasi po sabi ng Piston, mahirap po yun dahil yung pera nga po yung kinikita nila apektado kapag ipinatupad yung mandatory drug testing para sa PUV drivers. Si former Senator Tito Soto, sabi niya, after more than 24 million drivers were tested, only 0.06% tested positive, and it's simply money-making. Pag-aaralan po kaya ito? Dapat pong pag-aralan kasi ito po ay kailangan din po. Tandaan po natin ang inaalagaan po dito yung safety po ng commuters, ng mga passengers, ng mga tao na gumagamit ng kalsada, including na rin po yung mga drivers. Hindi po ito basta-basta maaaring sabihin na huwag na lang gawin kung ito naman po ay makakasama sa safety. So, pag-aaralan pa rin po ito at huwag naman po agad nating husgahan na ito ay isang money-making device or strategy. Thank you, Yusek Claire. At bago po tayo magtapos, isa pa pong good news para sa miyembro ng Pag-ibig. Dala ng patuloy na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga miyembro, mas pinalaki at pinadali na ng pag-qualify sa Pag-ibig Multipurpose Loan. Sa ilalim ng mas pinag-igting o pinagbuting Pag-ibig MPL, maaari nang makahiram ang mga miyembro ng hanggang 90% ng kanilang kabuuang Pag-ibig regular savings. Mas mataas ng 12.5% kumpara sa dating 80%. Para sa mga miyembro, dinagdagan at in-upgrade ang kanilang regular savings, lalo pang tataas ang kanilang loan amount dahil nakabase sa kanilang ipon ang kanilang mahihiram. Sa kabuuan, mas malaki ang maaari matanggap ng mga miyembro mula sa MPL upang lalong makatugon sa kanilang pangangailangan. Ang mga pagbabagong ito, gaya ng mas mataas na halaga at mas mabilis na eligibility ay ipatutupad din sa ibang short-term loan programs ng Pag-ibig, tulad ng health and education loan programs at calamity loan. Pinaiksi na rin ang panahon para maging eligible ang mga miyembro sa pag-avail ng loan. Maaari nang mag-loan ang mga aktibong miyembrong may 12 buwang hulog sa Pag-ibig na mas mabilis ito kumpara sa dating requirement na 24 na buwan. Dahil dito, mas maaga ang maka-access ang mga ng pondo ang mas nakakaraming miyembro para sa kanilang mga agarang pangangailangan. At malugod ko pong ibinabalita na kanina ay inulat ng Philippine Statistics Authority na bumagal sa 1.4% ang ating headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Abril mula 1.8% nitong Marso. Ito na rin ang pinakamababang inflation rate na naitala sa bansa simula noong Nobyembre 2019 na nasa 1.2%. Mula Enero hanggang Abril 2025, nasa 2% naman ang average inflation rate. Ayon sa PSA, bumaba ang inflation rate dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages nasa 0.9%. Ito rin ang pangalawa sa may pinakamalaking share sa pangkalahatang inflation sa bansa. Nakatulong din ang pagbaba ng presyo ng transport na nasa negative 2.1%, bunsod ito ng mabilis na pagbaba ng presyo ng gasolina. Ang pagbaba ng inflation rate ay patunay na patuloy ang pagsisikap ng Pangulong Marcos Jr. at ng administrasyon na palakasin ang ating ekonomiya. Pinagmamalaki ng Department of Tourism ang pagkakasama ng Entalula Beach
sa El Nido, Palawan, na number 2 at Bonbon Beach sa Romblon na number 38 sa World's 50 Best Beaches 2025 list. Ang pagkilalang ito ay patunay na kahanga-hanga ang ganda ng Pilipinas at sa ating global standing bilang isa sa mga pinagmamalaking beach destination sa buong mundo. Mula sa mala postcard na limestone cliffs at malinaw na tubig ng Entalula hanggang sa tanyag na sandbar at tahimik na alindog ng Bonbon Beach, tunay na pinapakita ng ating mga isla ang pinakamaganda sa ating bansa. Kasabay ng mga layunin ng Marcos administration sa ilalim ng National Tourism Development Plan 2023-2028 at sa pamamagitan ng kampanyang Love the Philippines, patuloy ang DOT sa pagsusulong ng sustainable tourism hindi lang para sa ating coastal destinations, kundi para rin sa pag-unlad ng ating mga komunidad at pagtaguyod ng ating national heritage. Good news din ang dala ng Department of Energy. Inutusan na ng ahensya ang National Grid Corporation of the Philippines, ang National Electrification Administration, mga electric cooperative at private distribution utilities sa bansa na agad tanggalin ang mga nakakasagabal na mga linya sa kuryente. Kabilang dito ang mga illegal na campaign materials at iba pang mga estrukturang posibleng magdulot ng panganib sa kaligtasan at sa tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Mahalagang masiguro na maayos ang daloy ng kuryente para maprotektahan ang publiko at mapatantili ang katatagan ng national grid ngayong halalan. Tugon din dito ng DOE sa mga ulat mula sa COMELEC tungkol sa laganap na paglabag sa mga kandidato sa pagkakabit ng mga campaign materials sa mga poste at kawad ng mga kuryente na hindi lamang paglabag sa election rules, kundi malaking panganib din sa mga kautusan o kaligtasan at operasyon ng ating power system. Ito po ang mga good news natin ngayong araw. Sa iba pong mahalagang anunsyo, kasama po natin ngayon si Anti-Red Tape Authority Director General sa Secretary Ernesto Perez para magbigay ng detalye patungkol sa kauna-unahang selebrasyon ng Ease of Doing Business Month. At dito po rin tatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.